Breaking news! Pagbanggit ni Congressman Bong Suntay sa affidavit ng 18 ex-Marines, pinabura sa record ng Kamara. Tila nabulabog ang Kamara matapos banggitin ni Congressman Bong Suntay ang affidavit ng tinaguriang Brave 18, na naglalaman ng mga alegasyon hinggil sa maleta-maletang pera na umano'y inihatid sa ilang matataas na opisyal, kabilang umano ang 1/4 ng mga miyembro ng House Committee on Justice. Sa gitna ng talakayan, iniutos ang pagpapatanggal sa opisyal na record ng naturang pagbanggit. Ang hakbang na ito ay lalo pang nagpainit sa issue, at nagbukas ng mga tanong kung bakit kailangang burahin ang bahagi ng diskusyon. Well, Madam Chair, after hearing all the endorsers of the impeachment complaint, sangayon naman ako sa kanila dahil ang mga sinabi nga natin mga endorsers, there has been allegations now of misuse of hundreds of millions of public funds. Merong mga sworn affidavits, merong mga allegations na binitawan, merong usapin regarding betrayal of public trust, graft and corruption. Kagaya nga ng sinabi ni Congresswoman Renico, hindi dapat tayo matakot ungkatin ang katotohanan. At kagaya ng sinabi ng aking kaibigan, si Pastor Benny Abante, public office is a public trust. We should proceed with fairness and without fear. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman. There have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta. Ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. No, let me finish. There's You a will point have your of turn order, because the this is Honorable hearing. Suntay. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegation. Honorable Suntay, there is a point of order. This is also a And point that of enjoys order. the highest Mayor. hierarchy among all the motions. Relevancy of the speech. No. Madam Chair, this is very relevant because we are Please, Honorable Suntay, please wait until he finishes with his point of order. The Honorable Terry Ridon is recognized. Kindly use a microphone which is okay. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments for the implementation of our mandate in the impeachment proceeding. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Okay, we heard the basis of the point of order of the Honorable Terry Ridon. Now we shall hear the answer of the Honorable Suntay. Yes, Madam Chair. Ang problema sa Kindly kaibigan ko, justify the relevance of your He is statement to the jumping current the gun. impeachment proceedings. he is jumping the gun. This is actually relevant not only in the determination of form and substance. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important. Madam Chair, this is not an accusation. Kaya nga, kung hinintay lang ako patapusin, ewan ko bakit naman yung aking kaibigan naggagalaiti ka agad at concern na concern. You know, if we have nothing to fear, then we just listen. If we are not being alluded, why are we so guilty? So let me finish. The issue here is not to prejudge the veracity of the allegation. However, given the gravity of the claims and the potential impact on the credibility of the committee's proceeding, ang gusto ko maging malinaw lang po, hindi ko hinuhusgahan yung aking mga kasamahan o ipagpalagay na totoo ang mga aligasyon. Hindi din po ito personal na laban sa sino man sa inyo.
Sa katunayan, ang layunin ko ay kabaligtaran upang protektahan ng bawat isa sa inyo. Mabigat kasi may listahan na nilabas eh. Ang gusto ko po sa ganitong pagkakataon, Madam Chair, naniniwala ako na mas mabuti na tayo mismo ang magharap at maglinaw ng issue. Kaya maging bulok kaysa maging bulong-bulungan pa ito. Bigyan natin ng pagkakataon bawat membro ng committee. Pagkakataon mismo na mag-assess ng kanilang sitwasyon or if they can be an impartial member of this committee. Yun lang. Kung sa tingin nila, they can be an impartial, then let's proceed. However, if they think that baka pagdudahan sila at pagdudahan yung lalabas dito na resulta, then let's allow them if they want to recuse. Honorable Suntay, with all due respect, unless all your manifestations have complete relevance to the current impeachment proceedings, you're enjoined by the chair to proceeding to your manifestation. That's why, Madam Chair, So ordered. Madam Chair, my point is just to... Honorable Suntay, you are enjoined already by the chair to cease from making manifestations which are totally irrelevant to our current proceedings. Okay, thank you, Madam Chair. But as I Thank mentioned, you. this goes to the impartiality of the committee. You are Thank you assured very of the impartiality of the Justice Committee. Now we shall proceed to the determination of sufficiency in form. Thank you, Honorable Suntay. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.